Alas 3:30. Okay, so dito maglugay. Alita karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nakapangapi na ba ang tanan? Ari day tanan po, no? Nakatagpilaw na ba? Or matulog pa? Pili lang mo na. Nagplano ko ganina mga piyon ta ko daan, pero basig mo samot akong nervyos. Kay galing ko diha, murag lain man ang kuntiya noon. Ano kang murag lahi gyud itong lugar diri pag-usakan at diri tubangan, no? No, so akong nauna kung mga pigo daan. Kay basin nyag makatulog ko ba magwali ko. No, mao ginay dako na akong kinakabalakan kanang makatulog ko nga magwali ko. Okay ra siguro ka mo may makatulog diha. No, kay pag maabot ang kilad, bang! Nagkamatawan mo. Di ba? Sige. Acts chapter 5 verse 9 to 11. Palihog ko. Acts chapter 5 verses 9 to 11. Gangyo kamo sa pagtindog. Okay. Gangyan ako kamo sa pagtindog. Acts chapter 5 verses 9 to 11. Okay, ako lang mabasa. Sundan lang ninyo sa inyong mga mata. Nakita na si Iman. Okay, so kung nabili ninyo ang antihos, yung antipara, naman diri sa screen, klaro po diri. Okay? Verse number 9, Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Verse number 10, Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young man came in, and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. Notice his praise, and great fear came upon all the church. So, atong pag-iskutan this afternoon, continuation ni siya. If you remember, sa last na kong preaching, padayon nato ni karon nga lesson. Okay? So, ang Kristohanon nga adunay pagkahadlok sa Dios. This is part number 2. Let's pray, Lord. Salamat this afternoon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo, sa imong ginabuhi. Salamat, Lord, sa imong pag-uban, sa tibuok simana. Salamat, Lord, sa mga Kristohanon nga nibalik, niningtag na sa kapunon to worship you, God, in spirit and in truth. Ako nagpray, use me, O God, as your mouthpiece this afternoon as I preach your word. Holy Spirit, O God, magka-convect, magkahikap silang kasing-kasing, ano na yung pulong amahan, ilang masabdan sa simple o gyano nga pamaagi. Kapusa Ginoo ang buhat sa kaaway. Unas na Lord, pasaylo am isa mo sala nga wala ka malipay. Ikaw Ginoo magatabang ka namo. We acknowledge mo kaugalingon amahan, wag yun mi mahimo kung wala imong tabang o God. So Lord, giklaim lamang nako ang kadaugan diha lamang si mong ngalan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Lingkod. Alright, so this is part number 2. Ang Kristohanon nga adunay pagkahadlok sa Dios. Okay, so kung nag-take note mo, itong kuhan, last na to nga nagawali ko, pwede ninyo nitiwason karon, no? Kay side A pa mo ito nahuman. Side A. No? So, napay side B. No? Kung sa CD pa ba? Side B. Okay. Sige, so, ato sang i-define, sa meaning sa fear. Okay? Fear means an unpleasant. Sumala sa Merriam-Webster Dictionary, means an unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. Kanang para tong gingon ni Kuya Dudong gawala siya ba, no? Mahadlok ka pag naana si Juna o si Judith. Ano ba? Okay, or to be cautious, to beware, signifies to act with a reverence produced by holy fear. So, in other words, fearing the Lord has a strong connection to an obedience to God's will. Dili ko makaingon nga na kay kahadlok sa Dios, pero sa adlong Domingo wa ka ni simba. I cannot say nga mayong ka Lord, na ako'y kahadlok nimo, pero sa afternoon service wala ka ni balik. Why? It has a strong connection to obedience to God's will. Kana nakakadiri karon ba sa adlong Domingo nakakadiri sa simbahan kabubuton ba na sa Ginoo dili? Yes. It is the will of God. Piligro ang kinabuhi sa Kristohanon kung sa adlong Domingo wala simbahan. Hello? Fearing the Lord has a strong connection to an obedience to God's
will. Okay, review lang ni para atong makakonekta karon sa point number 2 and 3. Okay, so kinds of fear, na number 1, gitawag og holy fear. This is the fear na dapat i-develop nato, dapat naa nato, dapat i-renew, i-check nato every day kung naa ba ni sa tua or basi nagkawala na. Okay, holy fear, it is love and respect for the majesty and holiness of God. So, the fear of the Lord, enables man to respect God's authority. Okay? Now, letter B, obey God's commandments, torn from evil, pursue through holiness. And then number 2, the fear of unforgiven sin. This is the fear of the guilt of sin. No? Kung makasala ka, mahadlok na ka makakita ni pastor. No? So, sama sa mga tao nga may reject sa pagwali. No, time will come na a judgment, okay? Kahadlok, which is the fear of an unforgiven sin. And the number 3, the fear of judgment at Christ's second coming. So the wicked will have fear and terror of God's judgment at Christ's second coming. And then number 4, it is the fear of man. No? Proper respect for those in authority. Nakay kahadlok sa imong busing, nakay kahadlok sa imong manager, it is the fear of man. Okay? Proper respect for those in authority. So dili po ingon nga nahadlok ka kay murag hadlok jud kay nignawong. No, kay murag akong manager, akong busing sige lang man gamugot, murag hadlok na maganignawong. Buot pa sa buot, respeto nimo sa gibutang diha. Okay. Next, coward and timid, no, or an emotion experienced in anticipation of some specific pain or danger. Kanang kahadlok yun bitaw, mahadlok kag wakwak, mahadlok kag ngit-ngit, no? Or sugoon kag papalit, mahadlok ka. No? Tama ko yun, talawan kayo ba? No, makadungog lag, wak. Hindi na kumudayon, kay murag apiki man. Wala lagi to, sirado lagi to. Sirado tong tindahan ron. Wak. Adik lagi, sirado gitu yun. No? So, hadlok, no? Talawan ba? Okay? So, there are some examples sa Bible nga naay kahadlok sa Dios. Okay? Number 1, godly woman. In Proverbs chapter 31 verse number 30, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Mga babae, paminaw. Favor is deceitful and beauty is okay man na kay beauty. Diba? Ayaw kabalaka kung naamoy beauty kay naman po si Beast. Kung nag-care mo ayos inyong beauty, hey, ay lang mo kabalaka lagi, maabot lagi na si Beast. Pero ingon ang Biblia, beauty is vain. Pero ang dakog importansya niya na ba? A woman that feareth the Lord, she shall be praised. Bahala og medyo dili is uso imong nawong. Pero kung naa kay kahadlok sa Ginoo, atubangan sa Dios, ingon ang Biblia, she shall be praised. Amen? Pagbaton lag pagkahadlok sa Ginoo, kaya atubangan sa Ginoo, maanyag imong panagway. Kini sige lag atong maatiban sa dagway, nyaway kahadlok sa Ginoo, ngit-ngit pa sa alkitran. Kaingon, there's nothing wrong about beauty. Diba? Godly woman. Amen? Next, si Jonah. Okay? And I fear, in Jonah chapter 1 verse number 9, and I fear the Lord. Number 3, Joseph. This do I and live, for I fear God. Usa sa mga rason nga nakaresist si Joseph sa temptation, tungod kay naa siya kahadlok sa Ginoo. Amen? Kung naay temptation nga moabot si muha, babayi man na or unsa man na kwarta ba na, kung naa kay kahadlok sa Ginoo, mo say you know you ta. Amen? Hello? Okay, padayon ta. Next, number 4, si Job. Doth Job fear God for naught? Pwede ba ya? Pwede ba siya sumala sa gisulti siyang asawa? Tung luha ang Dios o pagpakamatay, pwede man sa sitwasyon nga niabot ni Job, pwede ba? Pero kung anong wala man to nahitabo, tungod kay Dios, tungod kasi Job na ikahadlok sa Ginoo, na respeto sa Dios.
Amen? Number 5, which is Obadiah. Now, Obadiah feared the Lord greatly. Okay, unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? Number 1, okay, Proverbs chapter 1, verse number 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Letter A, unsa ang pagkahadlok sa Dios? Letter A, it is the beginning of wisdom. Gusto kag wisdom? Okay? It talks about scriptural knowledge. So, the ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense, and insight. Okay? So, di na kita magdugay diha. Kaya basig dili ta makaabante sa point number 2. So, the fruit of wisdom is Christ-likeness, peace, humility, and love. And the root of it is faith in Christ as the manifested wisdom of God. And then letter B, it motivates people to holiness. Amen? Ang pagkahadlok sa Dios mao kanimo motivate nato diha sa pagkabalaan, pagkinabuhi nga Dios non. Amen? It by serving the Lord with fear, not motivated with money, not motivated with sa unsay imong kalantaw lang ka sa tao. You know? But nangalagad ka, serving the Lord with fear, buot pasabot, ang imong gialagaran, wala kayo'y lain, kundi ang sentro sa imong pag-alagad, ang object sa imong pagtuo, which is the Lord Jesus. Amen? Okay, next, it motivates people to holiness. Number 2, walketh in His ways. No? Sa paglakaw sa unsay gusto, kabubuton sa Dios. And then number 3, give audience to listen, okay, to preaching to God's Word. And then letter C, ang pagkahadlok sa Dios, letter C, mao ni nindot. Kisa may gusto dirig kanang mubo ra imong kinabuhi, imong gusto nga edad ka karog 35, gusto nimo 36, patay na ka. Wag nangandoy man tagtaas kinabuhi. Diba? Ang uban siguro ninyo dire gusto maabot og 969 or uban 967. Kay gusto mo tupong ni Motusila. Diba? Nya mo kaon na mo sa inyong tai. Paita na eh. Bisag 69 lang, pastor, okay na na. No? Okay. But ang pagkahadlok sa Dios, it prolongs life. Amen? It prolongs life. No? Proverbs chapter 10, verse number 27. Sige nga sa Bible, the fear of the Lord prolongeth days. No? The fear of the Lord prolongeth days. Ako na balik ko, no? Kasagaran, no? 60%. Nakabasa yung ba? Kabalo ba? 60% kasagaran nga sakit sa tao nakuha sa kanang pagkatalawan, no? O kanang kagool, kasina, magkakos pinagsakit. Pagdumot, kasuko, sige lang tagkasuko, magkakos pinagsakit. Ang unang magsakit, imong nawong. Ano man? Di na mabalik, di na mangisi. Sige na, kaso bugot. Diba? So 60% diha gikan. Yeah. Punaan pagyod, gipunan pagyod. Unsa man pastor, unsa man gipunan pagyod sa unsa man sigarilyo. Wa gyud maayong makuha. Unsa may makuhaan ng sigarilyo, pastor? Cancer. Kabantay mo, batanon pa unta, pero sayo kay namangag. Ano man? Pastor, napangag mo. Pastor, nagdaot man, paibot na nako. Pero nang may uban ba nga, murag, lahi na yun, lahi na yung tumaan ang tawag ko ng baba sa manigarilyo, hay? Ay lang po lang tawag. Ay lang lingya yung tapad po. Ay lang po lingya. No? Next, alcohol. Alcohol. Ay po nang dili nang kuan ha kanang unsa sa casino. Makahubog ba? Unsa may makuha na? Ha? Cirrhosis of the liver. Sakit sa atay. Hey. Kung imo galing gikamatian, sakit sa atay. Basin ba? Basin. Sa una man ni pastor sa una man pero karon ba murag grabe na mauna.
60% dungagan pa gyud ha, paita oy. No? Next is immorality. Now we can see nga diha nato makita ba nga ang kinabuhi nga walay kahadlok sa Dios mubo ra gyud. Pero ang kinabuhi nga naay kahadlok sa Dios, Kristohanon nga naay kahadlok sa Dios, it results in a much healthier existence. Amen? Di mo mailhan nga 80 na day. Pero grabe kahimsog upang lawas. Nga naman, naay kahadlok sa Dios. Galikay sa mga butang nga makapasuko sa Dios, makadaot sa kaugalingon. Pero kanay makaingon kang murag 80 na, ya batanon pa gidad, kana. Di na ta magduwa-duwa na. It prolongs life, letter D. It produces a sense of security. And then letter E, it brings great blessing. Amen? Ang pagkahadlok sa Dios, kadala og mga dagkong panalangin sa atong kinabuhi. Amen? In Proverbs 22 verse number 4, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. In verse number 23 in Proverbs 19, the fear of the Lord tendeth life, and that he hath it shall abide satisfied, and shall not be visited with evil. Now, the person who chooses to walk in the fear of the Lord can rest assured that this decision will bring great blessings into his life. If you choose to walk uban ang kahadlok sa Dios, mao na pinakanindot nga imong gipili. And rest assured, kana na ay magdala og dagko nga panalangin sa atong kinabuhi. Amen? And in point number 2, tungtong na kita sa point number 2, okay? Nganong magmahadlokon man kita sa Dios? Ngano? No, ang pagkahadlok gadalag panalangin, pero nganong nganong dapat katunan man nato ni ang pagkamahadlokon sa Dios, pagrespeto sa Dios. Nganong dapat i-develop man na sa itong kaugalingon? Okay? Ingon ang Biblia, Revelation 15 verse number 4, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy. Letter A, tungod sa iyang mga dako o kahibulungang mga buhat. Amen? Tungod sa iyang mga dako o kahibulungang mga buhat. Like for example, in Joshua 4 verse number 23, for the Lord your God dried up the waters of Jordan. See, unsay gibuhat sa Dios? For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you until you were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up from before us until we were gone over. That's why kayo mo lang taon bitaw sa previous verse diana. Okay? Ang Dios nagkuman nga every tribe na ibato kwaon ninyo, and after nga ang Ark of the Covenant, Ark of God mo makatabok na, ang bato inyong ibutang. Aron ang inyong mga kanakan mangutana, pa unsa ano naman ibato diri pa? Diri na to makita nga ang Dios gahimog milagro sa atong kinabuhi. In memorial ba? Okay? In memorial sa gibuhat sa Ginoo. Okay? In verse number 24, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. In Ephesians chapter 1 verse number 19, palihog ko. And what is the exceeding greatness of His power to usward? Nabati ba nimo ang kahibulungang buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi? Hello? Pastor, murag wala man. To usward who believe. Kana palang daang kabaguhan sa atong kinabuhi. Buhat na sa Ginoo. Amen? Walay ordinaryong tao makabagos kinabuhi sa tao. Only the Lord. Tungod sa kahibulungan mga buhat sa Ginoo. Those who believe experience the mighty power of God. It is a changed life. Ang Diyos makahimo siya sa mga dagkong butang sa atong kinabuhi. Amen? Nganong magmahadlokon man kita sa Dios,
tungod sa iyang mga dako o kahibulungang mga buhat sa atong kinabuhi. Amen? So God is able to bless us, well then God is able to mukuha po sa panalangin nga naa na to. Hello? Okay, next. Letter B, tungod kay siya ang atong amahan. Yes, first of all, atong masabtan, kita in Genesis chapter 2 verse number 7, we are created of God from the asa tagikan? Dust. But because of sin, the Bible says in John chapter 8 verse number 44, ye are of your father the devil. Tungod sa sala na ulipon to sa yawa. Okay? So kita gihimo tagikan sa abog. Ang babae asa gikan sa gusok. Mabito nang kung magtiayon, di gyud si paon, di gyud sumbagon, kay gikan man sa gusok dool, kasing-kasing higog maon. Nawe totoy pare, gawali siya, kamo mga lalaki, gikan kamo sa abog. Gihimo kamo sa Dios, gikan sa abog. O kamo mga babae, gikan kamo sa gusok ni Adan. Nay nangutana, tumboy ba, tumboy? Father, asa man mi gikan? Gikan mo sa gusok, nga nagkalapok. Naibayot, nangutana, Father, asa man pon magikan? Gikan mo sa abog. Nga nagkalapok, nga nang sagol alimatok. Ang gihimo biya sa bahay, bisa Ginoo. In Genesis chapter 1 verse number 27, God created male and female. Hey! Ayaw na to isa ang Biblia. Kung ang imong kasing-kasing babae, pero lalaki kay ganda ko, bugnuan na. Pastor, gidawat na nako si Jesus. Pero di gid nako malikayan, pastor. Nga murag bayi gid akong kasing-kasing. Hey! Pagkalako ni mong tingog. Hindi mo tagikan sa abog. Okay? But salamat bisan tuod sa atong pagkamakasasala na ulipon ta sa yawa, pero salamat in John chapter 1 verse number 12. But as many as receive Him. Ginawat na ba nimo si Jesus sulod sa mga kasing-kasing? Yes. Amen. Ano ba? Para madali ta. To them give He power to become the sons of God. Pagkanindot niya na, anak ka sa Diyos ay na pagbinayot. Ay. Sige, nun pa. Even to them that believe on His name. Ephesians chapter 1 verse number 5. Ato lang tawon, bi? Ephesians chapter 1, naman na sa screen. Okay. Having predestinated us unto the adoption. Gi-adopt ka sa pamilya, gikan sa pamilya sa yawa, gi-adopt ka na balhin ngadto sa pamilya sa Dios. Adoption of children by Jesus Christ to Himself. Gi-adopt kita. Now, ang Greek word, sa palihog ko, ang Greek word sa adoption which is, kamo lang libasa. Both pasabot, placing as a son. Gihimo kang anak, nga di manunta ka anak kasyawa, pero salamat ang gi-adopt sa Dios. Amen? Wow, pagkanindot niya na. Whereas, now, the believer's relation to God as a child results from the new birth in John chapter 1 verse number 12. Mauna ang resulta, whereas adoption is the act of God, buhat ka na sa Dios, whereby one already a child is through redemption from the law placed in the position of an adult son. Og diri na to ni mapamatud-an ang atong pagkaanak. Diya na to na ma-realize, makita na to sa verse number Galatians chapter 4 verse number 6. Okay? Okay? Ingon ang Bible, now I say, verse 1, data. 1 verse number 3,
Now I see that the heir, as isip mga anak, heir as long as he is a child, deferreth nothing but a servant, though he be Lord of all. Next, verse number 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Verse number 3, even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Tiyaw mo na, sa diha nga wala pa kita na himong anak sa Dios, we are bondage, ulipon kita, nakagapos kita sa mga elemento dari sa kalibutan. No? Napay nakagapos during longnek, napay nakahikot during portion, napay dari toba, manambisa kung sahog, simba, toba, simba, portion, elemento na sa kalibutan. Ha? Oh. But salamat ta ang atong pagkaanak ma-realize nato. Atong maamgo nato ang atong pagkaanak ba pinaagi sa tabang sa balaang espiritu nga naa nimo. Verse number 6. Okay, verse number 6 paliw ko. Nara. And because ye are sons, okay, sons small letter, nag-refer na nato. Oh. God that sent forth the Spirit of His Son into your hearts. The Bible says, ye are the temple of the Holy Ghost. Therefore, glorify God in your body, which are God's. Tiyaw mo na. Kini nga tong kaugalingon, kini mong kinabuhi ka na, nga naani mo karon templo na nas balahang espiritu, busa ayaw hugaw-hugawi. Hindi na ito ni hugaw-hugawan. Kinsa may ganahan mo sulod simbahan ni Mount Tae? Ha? Kasi ganahan mo sulod simbahan nga di askili na dayapir. Dres tungod nimo na pagi unsa man ni? Di man ni masabtan. Nya ang basurahan nga tumba. Di ba wala? Og na pa man gali sagbot, na pa mag-rappers kindi, di magina to puniton. Di ba daw? Grabe pagkapastor, puniton lang po nato eh. Di ba? Ipariman magina pastor kanunay nga og na isagbot ato gyud puniton kay mati binang hugaw. Before galit mo ato simbahan, di pa manamin ta kay basig na itakuling itong dagway. Di ba? Pero subok kayong pamalandongon, ang Kristohanon, sensyonon, raghugaw ilang kaugalingon. Atong hinumduman, templo na sa balang Espiritu. The Spirit of God, of His Son, into your hearts. Wow, pagkanindot eh. Dihan na itong maamgo ba? Amen? Verse number 7. Okay, verse number 7. Wherefore thou art no more a servant, but a son. Wow, a son. Anak, kanindot anay. And if a son, then an heir of God through Christ. O ang full manifestation sa atong pagkaanak sa Dios, ha? Mani, the full manifestation of the believer's sonship, ang tibok bitaw nga ang kitibok-an nga manifestation pagpadayag bitaw nato, timailhan nga anak na kita mabati nato, the full manifestation of a sonship didto nato may balaan. Okay? In 1 Thessalonians chapter 4. Diyan na ito may balan. Okay? The full manifestation of the believer's sonship awaits the resurrection, the change, and the translation of the saints. Diyan na ito may balan. Okay? Ako balik ko basa. The full manifestation of the believer's sonship awaits the resurrection, change, and translation of saints, which is called the redemption of the body. Unsa man nga panghitabo, Pastor? Next slide, please. For if you believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Next slide. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Next verse. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Katong mga Kristohanon nga nangamatay, sila may unang pagkabanhawon, suloban sa gitawag incorruptible body. Then, kita, ikaw, mga siguro agyog anak ba ka sa Dios?
Siguro agyod that the Holy Spirit dwells in your heart. Kay kung wala, bilin yung kadiri. Mao na sa kanta kina ng Pastor Gilbert. Oh, what a moment. When we see Jesus, when we see Him face, di lang ako kantahon, kaya bagay ko. Face to face. In His embrace. Wow. Wow. Mayroon tayong Ginoo, well done, thou good and faithful servant. Then we which are alive and remain shall be caught up. And that is the rapture. Hindi man kita maabtan sa kamatayon, maabtan tas pagbalik sa Ginoo. Pastor, batanan para ba ka pastor niya mabalik ng Ginoo? Ay sige lang. Kuwa man kay ka nagkasal dire, naampoy kasal sa langit. Marriage of the Lamb. Yes. With them in the clouds. Dito sa clouds. Dito sa clouds magulat si Kristo. Magulat na to. To meet the Lord in the air. Wow, excited ba mo ala? Wow. There's a crown nga magulat na to. Katna bitang Kristohano nga nagulat sa pagbalik sa Ginoo. Naanay madawatan, oy. Amen? And so shall we ever be with the Lord. Unang siguro agyod. Siguro agyod nga nagsalig ka sa Ginoo. Siguro agyod nga naa kay relasyon sa Ginoo. Siguro agyod nga anak ba ko sa Ginoo? Siguro agyod nga maklaim ba nako ng verse nga anak ko sa Ginoo, human ko nga mituon niya. Kay basin ba inig mo balik ang Ginoo, mabilin ka diri. Naging ni pastor ba, ikaw na gamit ang nan cross rin pastor eh. Nga ultimong ginamos, una sa ginamos, di na mapalit og sa kalibo kung wala kay markang size. Di na nalim, oy. Di na nalim, mabiling ka diri. Tribulation period. No? The full manifestation of the believer's sonship awaits, no? The resurrection, change, and translation of the saints. Amen? Wow, pagkanindot ko eh. Pagkanindot. Munang walay rason ay nga di ta magmahadlokon sa Dios. Kaya ang Dios may atong amahan. Amen? Kinsa may anak diri nga di mahadlok sa amahan. Na magayuban pang magbuhat og sala, maglikay-likay gyud. Di magsaba kay mahadlok ni Papa. Pero kita, ay, muratag, di na ito mabaliw atong pagkaanak sa Diyos. Wata kabalong, anak na ito si Ginoo, and the Holy Spirit na nasa atong kasing-kasing. Okay, point number 2, pamanday ko. Okay, letter C. Let's move. Letter C. Tungod kay siya, mukastigo. Amen? Sa verse nga atong gibasa kaganiya, in Acts chapter 5 verse number 9, then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? It talks about Ananias and Sapphira. Couple ni sila ba? Maganda sila may apple o couples banquet. Mauning wala sila, nakapamakak sila, di take back part. No? Nagsaad sila nga, Lord, atong basahon ba? First, Acts chapter 5 verse number 9. Okay, Acts, okay, wala na diha. Pero basahan ninyo, Acts chapter 5. No? Okay. But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession. Na sila gibaligya nga katigayonan. And kept back part of the price. Sa ato pa ang halin, ilang gikwaan, kay ilang gibayad, basi nasa apilan nga banquet night, no, sa bana. No, mana inyong tithes ay lang nagkwaipod para ibayad sa banquet night, no? Okay, klaro ba? His wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet. Hala, sa ato pa, ang unsay ilang gisaad, di na mao, gikwaan na. So unsay nahitabo? Ang nahitabo, in verse number 5, and Ananias, hearing these words, fell down, and gave up the ghost. Tungod sa ilang gibuhat, nga nangilad sila, kiilad nila ang Holy Ghost, namatay ang bana una.
And great fear came on all them that heard these things. So tungod sa ilang gibuhat, sa mga nakadungog, nibati o kahadlok. Hala, unsa akong gisaad si Ginoo, mo nang hinumduma ginato ang atong gisaad si Ginoo. Kung unsay imong gisaad si Ginoo, sadya ka si Ginoo nga, Lord, maulian lang ko mga lagad, di ko nimo hala paninglo na si Ginoo. Lord, karon 2024, mualagad na jud ko nimo Lord, magseryoso apel na jud ko sulining, apel na jud ko choir. Oy, kung gisulti nimo si Ginoo na, buhata gyud na. Kay di biya nato ni ma-joke ka ng Ginoo. Maningil ang Ginoo. Kung naa kay vow pakigsaad si Ginoo. Maningil ang Ginoo eh. Okay. And it was, verse number 7, and it was about the space of 3 hours after when his wife, not knowing what was done, came in. And then verse number 10, namatay po ang wife. Verse number 10, then fell she down straightway at his feet, and yelled up the ghost. And the young men came in and found her dead, and carrying her forth, buried her husband. And verse number 11, ang lesson niya to, and great fear came upon all the church, and upon us, many as heard these things. Adunay dakong kahadlok nga miabot sa mga kasimbahanan tungod sa gibuhat ni Ananias og ni Sapphira when they take back part of the price. Sa ilang gisaad sa Ginoo, wala nila gituman. Hinumdumi kung gisaaran nimo ang Dios, tumana gayod na. Ayaw hulata ang bunal sa Dios. Aron ayha pata makahinomdom nga naray tay gisaad sa Ginoo. Nagpuyo ka sa pagpakasala, ayag hulata kung tinuod bitaw kang anak sa Dios nya nagpuyo ka sa pagpakasala. Ingon ang Biblia, Hebrews 12 verse number 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Lord, murag bunal man niya. Ay balaan mo na ni mo na. Kung bunal ba niyo pagsulay. Ay balaan ni mo na. Okay? Pero ayaw hulata, ay nga mabunalan ka. Pero kung nagbuhat kag sala, unya murag wa may bunal, questionable na. Kaya ang amahan, dili makabunal sa anak silingan. Dili, tinuod kang anak sa Diyos. Nagpabiling ka sa pagpakasala, ay naibunal. In verse number 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. Oh. Sometimes naibunal, ialaw si Ginoo sa tuwa, para makahinuklog ta ba, makahinumdum ta. Naday sayop na buhat. Ang atong mga pagkiksaad si Ginoo, anday nato gituman. Ikaw kuno bi kung gisaaran ka, unya, wala na tuman, malipay ka. Wasakitan ka na, oy. Ikaw may gahago, nya lain may niani, lain may nakaangkon. Pastor, mura mabunagkuhan, pastor. Diba? Kahadloki ang bunal sa Dios. Think first before ka mabuhat. Darin ako niyan, ako na rin yung tapuson kining lesson. Okay? Psalms 52. Second to the last nga slide. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Kung magbaton lang bitaw tag pagkahadlok sa Ginoo, naay guidance sa Ginoo everything nga atong buhaton. Amen? Him shall he teach in the way that he shall choose. Careers in life, decisions, unsay mga plano sa Ginoo, unsay plano sa imong kinabuhi, tabangan to sa Ginoo. Amen? Busa, as a conclusion, human na kita sa lesson, conclusion, Proverbs 23 verse number 17. Let not thine heart envy sinners. Si mayingon ka ba, may panay mga unbeliever kaya yahay pagkahimtang. Kami nun ani, Kristohano, naon kami Ginoo. Nagkalisyo doon me. Hey, ayaw ni ana. Ayaw ni ana. Ayaw ikumpara imong kaugalingon sa mga unbelievers. Let not thine heart envy with sinners. Masin ang problema naa sa tuwa. But be thou in the fear of the Lord all the day long. Amen? Open and pray. Nga sa atong lesson natin nakatunan. Amen? Ang pagkahadlok sa Diyos. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong. Praying, O God, nga imong pulong dito mula ba yung kawang sa among kasing-kasi ko na una. Tagay mi grasya, tabang Ginoo,
nga ang pagkahadlok na mo, kanunay gini marinyod, every day sa among kinabuhi. Lord, tabangi mi, nga among kasing-kasing, na may kasing-kasing Ginoo nga nalayo diha kanimo, Lord, tuguti, tabangi amahan. Tagay grasya. Lord, ka mag-bless, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa kadaugan nimong gihatag. Salamat, Ginoo, sa iyong pulong, painumdum ka na mo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So, arita karon sa sulwin.